din yata ito eh. Ito. Yung labas na talaga dito, oh, wasak talaga. Pati yung taas. Severe pala yung kanya. St. Vicente Ferrer Church sa kanyang Bogo City. Ito guys, sinundan natin kanina. Hindi mo huli siya agad. So, isa sa mga deadliest earthquake dito sa Cebu Province. Dito yan sa Bogo City. Noong September 30, nagkaroon dito ng earthquake na magnitude 6.9. At dito po yung epicenter niya, malapit sa Northern Cebu. At ito po yung pinakamalakas since 2013. So itong part 2 natin, daanan natin itong simbahan kung saan totally na sira talaga at hindi na siya nagagamit. Tapos tingnan pa rin natin yung mga ibang gusali dito na sinimulan na siyang dinemolish. Alright guys, so nandito na tayo sa Barangay Lourdes. Ito yung continuation natin, mga commercial area dito na mga nabasag. Halos kon pala dito. Kaya nga, nandito yung mga karamihan mga kabayan, mga commercial area sa Barangay Lourdes. Ito, sinisimulan lang i-demolish yung building. Ito. Dito, so malamang tatayuan ulit. Oo. Rose. Hi sir. Bukas yung kan dito. Guys, ano, open na yata eh. Malit na siguro yung damage. Dito yung epicenter kabayan, no? Ay, sa may mga building. Ay, mayroong ibang. Dito ang mga nabiyak, mga palanta. Mga kalsada. Building malaki. May damage siya, sir? May damage dire? Sa sulit ang damage. Pero sirado na siya. So ito kabayan, iba naman to. Itong building na to, malaki. Ang damage siya, nasa loob daw. Kaya sirado din to. Yan. Tabihan ko lang dito. Ito meron din, no? Ano ba itong mga nasira? Ito. Sirado yung kanya. Pati yung, tinan mo yung ano? Tinan mo yung kalsada dito. Talagang umangat talaga. Ito sirado. Nasira. Nabingi siya. So mayroon pa daw kabayan doon sa public market daw. Puntahan natin, ha. Balik lang tayo kasi medyo malayo na. Ito, wasak dito. Sirado. So, pero itong guys, ano, bukas siya. Wala naman masyado dito. Yan ako dyan. Kung hindi sa labas nakikita nyo kabayan, yung loob ang may sira, kaya sirado. Umangat siya. So ang sira nito dito sa loob ng building, okay, may damage. Umangat. Ang grabe pala na, tinan mo dito. Sirado lahat ng dito, tindahan. Ha? Yung iba dito na demolish yung mga building, oh. Kaya guys, ayo dito sa mga taga Bogo kabay, ng guys ano nyo, open lang dito. Bukas
Bukas yung kon dito, guys, ano. So, hindi lahat ng kon dito sarado. Ito may bagong temporary location, no. Ito si Verdamis. Ito kapihan yata restaurant, no. Oh, open yung guys, ano. Tapos yung mga establishment dito, harap niya, open din. Ito, barbecue one, inasal. Walang damage. Ay, sana bugo. Yan guys, oh. Tingnan natin saglit. Yung labas na talaga dito, oh, wasak talaga. Pati yung taas. Severe pala yung kanya. St. Vicente Ferrer Church sa kanyang Bogo City. Grabe damage. Wala yung loob niya. Pati yung daanan niya ito, kabayan, talagang biyak-biyak siya dito. So meron pa pala to sa kabilang side, yung papuntang Super Metro. Mga ilang barangay pala itong daanan natin. Pero may mga ibang part dito, ayos naman, tulad dito. Buo pa rin, no? Karamihan natamaan dito, mga commercial, no? Meron ding simbahan. Kita mo yung St. Ferrer Church na daan natin kanina. So tour na rin natin itong Bogo City. Doon sa unahan, dagat na yan. I think ito, meron pang esplanade doon. Makikita mo si aerial view. So, tingnan natin yung mga bahay dito. Ayos naman, no? Ito kasi parang nasa taas to sila. Tapos pababa tayo ng pababa. Ito guys, sinundan natin kanina. Hindi mo huli siya agad. So more than 2 months na nakalipas. So, itong part 2 natin na ito na feature natin sa San Vicente at saka itong bungtod ng Bogo City. So may mga tinamaan din pala dito na church, no? Sulad ng St. Vincent Ferrer. Grabe. So ayon sa mga natanong ko, severe damage yun. Ngayon mukhang i-demolish siguro or i-repair. Pero nakikita ko doon parang malaki yung damage, no? Tapos dito naman yung mga ibang building na ako na rin halos hindi na siya magamit, dinemolish na rin yan. At ito po yung sa may northern area ng Cebu. Ang epicenter nito ay dito sa Bogo City. Ang earthquake to ay nangyari noong last September 30, meron 6.9 magnitude. Talagang ito yung strongest earthquake na na-record nila sa Northern Cebu since 2013. So ito po yung St. Vicente Church na napunta natin. Yung harap niya talaga wasak, pero sa likod hindi ko makikita, pero kung anong buo pa rin siya. Alam nyo ba na after ng earthquake ito, sumunod naman yung Bagyong Tino. Grabe yung nangyari, no?